Corinthians chapter 4, verse 4. Amen. Na kung saan ito po ang sabi, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Ito po ang nais na imensahe sa atin ng Panginoon, mga kapatid. At kaninang umaga, dumating ang revelation ni Lord kung ano yung title na ibibigyan natin ng pamagat dito, mga kapatid. At kung saan ay napakaliwanag naman, mga kapatid, na ang kaisipan, mga kapatid, ay dapat na nakakakita. Hindi yung mata kasi kahit wala kang nakikita, ikaw ay physically blind. Pero still, mga kapatid, kapag ang tao ay bulag, yung kanyang kaisipan, iyon ang totoong pagiging bulag. At kung ikaw, kapatid, ay believers, kasi ang sinasabi diyan, unbelievers. Everybody say unbelievers. Amen. Kung ikaw ay believers na, see to it, mga kapatid, na hindi ka na blinded. Yung mind mo ay hindi na blind. Dapat ang kaisipan mo ay nakakakita na. Ibig sabihin, kapag nakakakita ka na, naiintindihan mo at nauunawaan mo na sa buhay mo ang salita ng Diyos. Amen? Kasi yung mga spiritual blind, mga kapatid, ay hindi po nila nauunawaan yung mga bagay na nauukol sa Espiritu. Kasi sila ay spiritually blind. Amen. And that's why, mga kapatid, kapag ang isang tao ay spiritually blinded, yung kanyang purpose, mga kapatid, ay hindi niya nakikita. Kung ano ang purpose at kung ano ang layunin ng buhay niya kung bakit siya nag-e-exist. That's why, mga kapatid, ang title nito ay binigyan ni Lord ng pamagat na praise God, na kung saan, mga kapatid, ay understanding your purpose through the gospel of Jesus Christ. We need to understand about our purpose. At kapag ang ating kaisipan ay bukas na, naunawaan mo kung ano ang iyong layunin, mga kapatid. What is your purpose? Everybody say amen. So knowing your purpose is very important in your life. Kasi kapag wala kang layunin at hindi mo alam kung ano yun, you are wanderer. Ikaw ay magiging wanderer. At hindi mo alam kung ano ang destinasyon o yung talagang patutunguhan mo. So, understanding your purpose through the gospel of Jesus Christ. Let's pray. Lord, pangunahan mo po kami muli at ang iyong lingkod, O Diyos, ay gamitin mo bilang kasangkapan ng pagpapahayag ng iyong mensahe. Tulungan mo kami na maunawaan ang mga spiritual na bagay sapagkat kung kami, O Diyos, ay walang enlightenment ng iyong salita, magiging walang kabuluhan ang magiging buhay namin dito sa mundo. Subalit kung ito po ay hayag na sa amin at naunawaan na namin, Lord, tulungan mo kami na ang purpose na ito ay magamit para sa expansion ng iyong kingdom. Marami pong salamat. We give you all the glory and praises. In the name of our Lord Jesus Christ, this we pray. Everybody say Amen. Makakaupo na tayong lahat, mga kapatid. Praise God. Praise God. You know, church, seeing, listen to it, seeing will lead to understanding. Anumang bagay, mga kapatid, na hindi mo nakikita, hindi mo kaya itong unawain.
Everybody say amen. Praise God. So seeing will lead to understanding. Kailangan po natin mga kapatid, amen, na makakita. We need to have an open mind. Kailangan po natin na magkaroon tayo ng bukas na pag-iisip. Kasi kahit mananampalataya ka na, kaya uli itong sarahan ni Satanas. Kaya niyang bulagin ka uli at hindi mo makita at maunawaan kung ano ang plano ng Diyos. Kung mayroon pong gustong sirain at gustong wasakin ng dyablo sa buhay mo, yun po ay ang iyong purpose. Praise God. Nawayan niyo po. Kung mayroon pong gustong wasakin ng dyablo sa buhay mo, ay walang iba kundi yung purpose ng Diyos na dapat maganap at mangyari sa iyo. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay katulad ng isang binhi na itinatanim. Na kapag ka ito ay naitanim sa tamang environment, mga kapatid, tutubo yan. Everybody say amen. Pag nagtanim ka ng ubas dito po. Oho. Saan ba tinatanim ang ubas? Anong environment? Malamig. Amen ba, mga kapatid? So pag nagtanim ka ng ubas sa hindi tamang environment, hindi po tutubo. Hindi po tutubo. Amen. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na sa pagtatanim ay dapat na ito ay idaan po natin sa tamang environment at sa tamang proseso, mga kapatid, kung saan po ang binhi ay nararapat na itatanim. Ang lupa, mga kapatid, na hindi nililinis, hindi tinatanggal ang bato at mga tinik nito, mga kapatid, ay malaking hadlang para ang binhi ay tumubo at ito ay lumago. Kinakailangan, mga kapatid, na ang lupa ay bungkalin muna, tanggalin ang lahat ng mga dawag, tanggalin ang mga bato, mga kapatid, upang walang hahadlang, amen, sa pagtubo ng binhi. Alam niyo, ganun din po sa salita ng Diyos na itinatanim, amen, sa ating mga puso. Anumang pagtatanim o paglalagay ng binhi ng mga salita ng Diyos, kapag ang puso natin ay puno ng mga tinik at puno ng mga bato, mga kapatid, hindi tutubo ang salita ng Diyos. Amen. Ano ba yung mga tinik? Ano ba yung mga bato, mga kapatid? Yan po ay mga hadlang para ang ating puso, amen, tumubo ang salita ng Panginoon. Kaya kinakailangan ito ay pinalilinis sa Panginoon. Kinakailangan ang puso, mga kapatid, ay pinapabuntan. Inaalis ang anumang mga tinik. Kapag puno tayo ng bitterness, mga kapatid, pag puno po tayo ng mga pagiging mabatong puso, mga kapatid, ang ibig sabihin nun, kapag mabato pa yan, wala kang willingness, mga kapatid, na isuko ang iyong buhay sa Panginoon. Magiging bitter ka, amen, at yung stony heart, kapag hindi ito inalis, mga kapatid, at isinuko sa Panginoon, walang binhi na magtatagal sa puso natin. At yan ay hindi tutubo. Lahat yung magsabi ng amen. Praise God. Kaya dito po, mga kapatid, napakahalaga po, amen, na ang bawat isa ay magpabago sa ating Panginoon. Especially, mga kapatid, yung mindset natin. Hello.
Kapag ang ating mindset, mga kapatid, ay hindi nababago, the same ka pa rin. It will affect your action. What is in your mind will affect your action. Listen to it. Did you get it? Did you understand what I'm trying to say, mga kapatid? Amen. Anuman ang bagay na iniisip ng ating kaisipan ay kumikilos ang katawan. Nagre-reflect sa ating kinikilos ang mga bagay na nasa ating kaisipan. Kaya kapag ang isipan mo, high-minded ka, parang ang tingin mo sa sarili mo, superior ka lagi, mga kapatid. Bakit? Kasi yun ang iniisip mo. It will affect your action. It will affect your character. Why? Because that is in your mind. Yan ang nasa isip mo. Hindi natin alam na itong isip na ito ang pinapasok ng dyablo para tayo ay kanyang dayain. Hello, mga kapatid. The God of this age has blinded the minds. Why not the eyes? Why the minds? Kasi kahit ang taong bulag, physically, hindi nakakakita, pero meron siyang vision. Yung kanyang nakikita, mga kapatid, ay nakikita, hindi ng kanyang mata, kundi nakikita ng kanyang pag-iisip. Hallelujah. Kaya napakahalaga na naliwanagan tayo ng salita ng Diyos. Kasi pag totoo kang naliwanagan ng salita ng Diyos, if your minds ay often, it will reflect, amen, to your action. Praise God. Kaya, ang Diyos ay higit na interesado, mga kapatid, na buksan ang ating mga kaisipan. Kasi mahirap paglingkod sa Diyos na ang isip natin sarado pa rin. Nang isip natin, hindi pa rin nababago. Amen. Ang totoong nagbago ng kanyang kaisipan at nagsisi ng kanyang kasalanan ay nagbabago, mga kapatid, ng paraan ng kanyang mga pag-iisip. Dati magsabi ng amen. Kaya, paano natin malalaman ng isang tao na liwanagan na bago na yung kanyang isip? Because repentance is change the way you think. Yan ang ibig sabihin ng repentance. Change the way you think. Praise God. At masasabi lamang na nagbago na ang kaisipan mo kapag nagbago na ang pananaw mo sa buhay. Ganito po yan. Kapag ang isang tao nabuksan ng kanyang kaisipan, yung spiritual na kaisipan niya ay nabuksan na, bago na yung kanyang pananaw. Dati kung ang kanyang pananaw, kapag may nagkakasakit, ang pananaw niya, pa-check up na agad sa doktor yan. Dalhin na agad sa hospital yan. Pero yung nagbago ng pag-iisip, iba yung kanyang sinasabi. Ang sinasabi niya, ipag-pray natin. Walang imposible sa Diyos. Pagagalingin niya ng Panginoon. Yun ang isang taong nagkaroon ng pagbabago ng kaisipan. Inuuna niya na i-recognize yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi siya umaasa sa doktor. Ako, mga kapatid, kahit sinabi ng doktor, may diabetes ka, dapat mag-maintenance ka. Eh kung ako, sinunod ko yung doktor, baka sira na kidney ko. Kakainom, mga kapatid, ng mga synthetic na medicine. Hindi ko inaangkin na may sakit ako.
Sapagkat ang buhay ko ay hawak ng Diyos. Kaya kung ang isip ko, katulad ng mga taga-sanglibutan, umaasa kay doktor ganito, umaasa sa ganitong gamot, mga kapatid, amen, hindi ako nagbago ng aking pag-iisip. Sapagkat ang aking kaisipan, mga kapatid, amen, binago na ng Panginoon. Everybody say amen. Ang pag-iisip ko ngayon, mga kapatid, ay pag-iisip na kung saan hinahanap ang mga bagay na nasa itaas, hindi hinahanap ang mga bagay na narito sa sanglibutang ito. Ang hinahanap ay ang mga bagay na naroon sa kaitaasan. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, kung kayo ay binuhay na maguli ng Panginoon sa mga patay, hanapin nyo ang mga bagay na nauukol sa itaas. Yun ang sabi ni Pablo, hanapin nyo ang mga bagay na nauukol sa itaas. Salamat kay Jesus Christ sapagkat siya yung naging daan para yung bagay, mga kapatid, praise God, na hinahanap natin sa pamamagitan ni Jesus, tinutulungan tayo na makita natin yung mga bagay na nasa dakong kaitaasan. Jesus Christ incarnated. He is God, became a human, mga kapatid, to bring the message of salvation. To bring the message, mga kapatid, of the gospel. Because the gospel, mga kapatid, is the light. Kapag ang isang nadidiliman, mga kapatid, ay wala pong liwanag, amen, na tumatanglaw sa kanya, yung kanyang direksyon ay wala pong patutunguhan. Para kang isang tupang ligaw na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Why? Because there is no light. That's why when Jesus said, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sino mang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi siya ay lalakad sa kaliwanagan. Sino ang mga nasa kaliwanagan na ngayon? Sino po mga nagbago na ng kanilang kaisipan, mga kapatid? Amen. Dapat ang mga bagay na nasa ating pag-iisip ay makakapagbigay ng kaluwalhatian lamang sa Panginoon, mga kapatid. Kapag hindi ka pa nagbabago ng iyong kaisipan, mga kapatid, anuman ang mga bagay na iniisip mo na hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Diyos, hindi ka kalulugdan ng Panginoon. Subalit kung nasa iyo ang liwanag ni Kristo, mga kapatid, which is the gospel, the light of the gospel, mga kapatid. Amen. Meron pong dinidisplay yung liwanag na yan. At ang idinidisplay ng liwanag na yan ay yung kaluwalhatian ni Kristo. Dapat ito ang makita mo, yung kaluwalhatian ni Kristo, mga kapatid. That's why Paul said, in everything you do it for the glory of God. Ano man ang iyong ginagawa, dapat may kaugnayan sa kaluluwalhati ng Diyos. Ano mang mga bagay na ginagawa mo na walang kinalaman sa kaluwalhatian ng Diyos, tigilan mo. Hintuan mo. Kapag ang mga bagay na ginagawa mo ay hindi makakapagluwalhati sa Diyos, hindi makakapag-edify sa body of Christ, hintuan mo. Tigilan mo. Stop it. Amen. Why? Sapagkat dapat ang ginagawa lamang natin ay makakapagbigay ng kaluwalhatian ni Kristo. Okay, isa lang na bibless sa pumapalakpak eh. So ano ang nakikita mo? Sabi rito, kaluwalhatian ni Kristo. Dapat ang nakikita sa iyo, glory ni Christ. And Jesus must
Interested siya, mga kapatid, sa iyong pagkataong pangloob. Ang nakikita ng Panginoon, mga kapatid, ang totoong hinahanap at tinitingnan ng Diyos ay yung pangloob. Pwede tayong magbalat kayo sa labas. Pero ang loob, katulad ng Parisiyo at mga skriba, nagbabalad kayo sa panglabas. Ang haba ng damit, ang puputi. Pero sabi ng Panginoon, ang loob nila ay puno ng kabulukan. Minsan masyado tayong concerned sa panglabas. No? Mas gusto nating unahin yung labas kaysa loob. Baliktad po ang Diyos. Uunahin niya ang loob. Walang problema sa labas. Kasi ano man yung nasa loob, magre-reflect kung ano yung nasa loob, magre-reflect sa labas. Everybody say amen. Kaya napakahalaga, ang unang-unang pinalilinis ay loob. Amen? Concern ang Panginoon sa ating being kaysa sa ating doing. God is more interested to your being than your doing. Maraming gusto, mga kapatid, na gumawa at mag-ministry. Pero ang buhay, ang being, hindi pinapabago sa Panginoon. Kaya dito, mga kapatid, we need the light of the gospel. We need the light of the Word of God. Kasi ito po ang mag-e-enlighten sa ating mga kaisipan. Amen. Ang ebanghelyo po ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw, you are living nowadays according to the gospel, according to the faith, amen, na meron ka, ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya. Amen po ba? The just shall live by faith according to the scripture. Ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Hallelujah. We are living by faith. Praise God. Kaya ang totoong binago yung kanyang kaisipan, pati yung kanyang prayer na iiba. Kasi dati ang prayer natin, Lord, samahan mo po ako sa lahat ng aking ginagawa. Palagay nyo, sasamahan kayo ni Lord sa lahat ng kanyang ginagawa, ng iyong ginagawa. Pero mas maganda kung ang prayer natin, Lord, isama mo po ako sa lahat ng iyong ginagawa. Yun ang magandang panalangin. Amen. Na ang mga bagay na ginagawa ng Panginoon, yun ang dapat na maging prayer natin. Lord, isama mo po ako sa lahat ng iyong ginagawa. Sinong may gusto nun, mga kapatid? Hallelujah. Ng kanyang prayer, Lord, isama mo po ako sa lahat ng iyong ginagawa. Hindi nang kung ano ang gusto nating gawin. Bagkus, kung ano ang gustong gawin ng Diyos, yun ang dapat, amen, na maging prayer natin, na sumama tayo sa lahat ng bagay na gustong gawin ng Diyos. Pag yun, mga kapatid, amen, ay nangyari sa atin, mga kapatid, totoo po na ang ating kaisipan ay nakakakita na. Totoo po ng ating mga kaisipan ay totoo na nakakaunawa, hallelujah, sa kalooban ng Diyos. So we need to renew our minds. Ang pagbabago ng kaisipan ay hindi po isang beses lang na ginagawa. Dapat ito ay continuous, mga kapatid. Dapat ito ay tuloy-tuloy, amen, na ginagawa. That's why, mga kapatid,
may sinasabi ang Biblia, praise God, na kung saan dapat sa pagsisisi natin mga kapatid, hallelujah, ay naunawaan po natin yung salitang repentance. Because the very foundational ng atin pong pagiging isang mananampalataya ay nasa salitang ito. Sabi po ng Matthew 4:17, from that time on, Jesus began to preach. At ang kanyang preaching, ang content ay ano? Ang laman ng kanyang unang pangangaral? Repentance, mga kapatid. Repent! For the kingdom of heaven has come near. Alam nyo ba, mga kapatid, yung law of the first mention? Ano yung law of the first mention? Napakahalaga po yung salitang yan, mga kapatid. Jesus did not begin to preach about prayer. Jesus did not begin to preach about giving. But Jesus began to preach, repent. Ang ibig sabihin ng at saka yung pent, ng kahulugan yan, mga kapatid, ay to think differently. Change the way you think, because you cannot change the way you act if you don't change the way you think. You cannot change the way you act if you cannot change the way you think. Because it reflects. Kung anong ginagawa mo, nagre-reflects, mga kapatid, amen, sa bagay na nasa ating kaisipan. Kaya kung kaisipan mo, mga kapatid, you are higher than others, mga kapatid, amen, maiba ang kinikilos at ginagalaw ng iyong katawan. Tanda natin, sa kingdom, walang mataas, walang mababa. Sa kingdom, walang Hudyo, walang Grego. Sa kingdom, walang alipin, walang malaya. Sa kingdom, walang babae, walang lalaki. Sapagkat sa kingdom, ang lahat ay magkakapare-parehas lamang. Everybody say amen. Yeah, huwag nating isipin na tayo ay mas mataas sa ating kapatid. Hindi po itinuturo ng Biblia yun. Ibig sabihin, pag mataas na yung thinking mo about spiritual things, amen, so stay humble as you are. Be a good example. Amen? Kahit mahaba ang palda mo, mahaba buhok mo, ang dila mo naman napakahaba din. Walang kabuluhan yung mahabang buhok, walang kabuluhan ng mahabang palda. Kung ang buhay mo hindi nagbabago, ang ugali mo hindi nagbabago. Change the way you think so that the way you act will also change. Yan ang nirebuke ng Panginoon, yung mga eskriba at pariseo. Maraming eskriba at pariseo, maging sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Amen. Praise God. Loho, kung gusto nating maging magandang halimbawa at maging magandang example sa ibang mga kapatid, change the way you think. Even your giving, hindi umaangat. Nag-stagnant, parang tubig, di na nag-flow. Mga kapatid. Bakit? Ang isip, hindi pa rin nababago. Pero kung ang isip, nabago na, mga kapatid, amen,
pati way ng kanyang pagbibigay ay nagkaroon na rin ng pagbabago. Kaya naabangan ko po, mga kapatid, kapag ka nagbago na yung way ng giving mo, ibig sabihin nagbago na ang way ng iyong thinking. Natin magsabi ng amen. Hanggat hindi nagbabago ang iyong kaisipan, magre-reflect sa ginagawa ng iyong katawan kung ano ang nasa iyong kaisipan. That's why Jesus said, repent. At ang kahulugan ng sitang repentance is think differently. At ang sabi ng Romans, mga kapatid, yung sinasabi ng aklat na ito, amen. Hallelujah. Na bago natin basahin yan, mga kapatid, ay ito muna ang aklat ng Philippians. Amen. Na yung sinasabi po rito sa aklat ng Philippians, na kinakailangan po yung kaligtasan na tinanggap mo ay kinakailangan ito ay continuous na wino-work out. Praise God. Dapat tuloy-tuloy ang proseso, mga kapatid, ng ating kaligtasan. Tuklasin mo ang buhay, kaligtasan na tinanggap mo sa ating Panginoon. Amen. Ang kaligtasan, mga kapatid, hindi lamang po part ng Diyos. Amen. Ang mangyayari. Kasi kung hindi mo gagawin yung part mo, hindi po magkakaroon ang bawat sa atin ng tunay na kaligtasan. Sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence. Read. Continue. Basahin natin, sabay-sabay. Continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Amen. Ang sabi po rito, you must work out. And God will work in. Pasinin niyo yung dalawang to. Work out, that is your part. That is our part. And yung salitang works in, that is God's part. Amen. Yung salvation mo, dapat work out mo. Gusto mong lumago ang faith mo? Work out mo. Yung salitang work out, alam ni Brother Marwin kung ano yung work out. Brother Marwin, bago sumalang sa basketball, nag-work out muna. Pumupunta sa gym. Anong ginagawa ni Brother Marwin sa gym? Nagbubuhat. Bakit? Nagpapalaki ng muscle. Brother Marwin, bumili ka ba ng muscle? Nung pumunta ka ba ng gym, sinabi mo ba doon sa may-ari, pabili nga po ng muscle. May muscle ka na. May muscle ka na. Para mapalaki mo yan, i-work out mo. Kung kaligtasan ang pag-uusapan, may kaligtasan ka na. Ang kailangan mong gawin, i-work out mo. Gusto mong mapalago ang faith mo, i-work out mo. Gusto mong tumatag yung faith mo, i-work out mo. Mga kapatid, hindi po pwede na wala kang gagawin. You need to work out your salvation. Nandyan na yan, mga kapatid. Kung gusto mong mapatatag yan, kung gusto mong mapalago yan, mga kapatid, kung gusto mong tumibay yan, i-work out mo. I-work out mo. Hindi po pwedeng wala kang gagawin. Hindi po pwede, mga kapatid, praise God, natatambay ka lamang sa spiritual na buhay mo.
Amen. Hindi ka lalago, mga kapatid. Kapag patambay-tambay ka lang, hindi ka lalago. Kapag hindi ka nagpapamentor kay pastor, hindi ka nagpapamentor sa mga equipped leader, mga kapatid, sa loob ng church. Amen. We need to equip. We need to stretch out our salvation. Nandiyan na yan, mga kapatid. Kaya lang, ang salvation mo kapag ka hindi mo winork out, mamamatay yan. I repeat, kapag ang salvation mo hindi mo winork out, mamamatay yan. At may mga silent killer, mga kapatid, na ginagawa ang dyablo. Silent killer, hindi mo alam. May influence na pala si Satanas sa iyo. Hindi mo alam kung bakit nananamlay ka. Kasi yung espiritu ng pride mo, hinehele ni Satanas. Kapag hindi po natin i-work out ang salvation na yan, isang araw, mga kapatid, hindi ako magtataka na wala ka na rito. Bakit? Madalas po, yung mga hindi nag-work out ng kanilang kaligtasan, namamatay spiritually. Huwag mong hayaang mamatay. Huwag mong hayaang mamatay. Yung binhi na yan, mga kapatid, ay huwag mong hayaang mamatay. Diligan mo yan lagi ng pananalangin kay Lord. Diligan mo yan lagi ng mga salita ng Panginoon. Diligan mo yan lagi, mga kapatid, praise God, ng pakikipagkomunikasyon sa Diyos. Hallelujah! Siya ang iyong buhay. Siya ang ating buhay. Kapag nahiwalay tayo sa pinanggagalingan ng buhay, wala tayong magagawa, mga kapatid. Gusto mo mang pumasok ng langit, pero dahil kasalanan mo, hindi mo winork out. Bakit? Kasi sinasabi mo, hindi mo kaya. Kasi sinasabi mo, ang dami kasing katitisuran na nakikita ko sa loob ng church. Eh, saan ka nakatingin? Kay Jesus o sa mga tao? Yung mga nakatingin sa tao, mga kapatid, isang araw mawawala. Bakit? Kasi nakatungtong siya sa tao, hindi nakatungtong sa Diyos. Yung mga nakatungtong sa Diyos, mga kapatid, kahit may nakikitang katitisuran yan, hindi yan lalayo sa Panginoon. Bakit? Hindi naman siya ang magdadala sa akin sa langit. Diyos ang magdadala sa akin sa langit. Hallelujah! Continue to work out. That is the very important word, mga kapatid, of Philippians chapter 2. Kapag ginawa mo yung part mo, God will do His part. Because the Lord, amen, will works in you. Sino pong gagawa sa'yo? Sinong gagawa sa'yo? Sinong gagawa sa'yo? Kailangan makipag-partner ka. Kaya kung ano yung ginagawa ng Diyos, yun ang gawin mo. Alam ko, nasa tamang direksyon ng bagay na ginagawa ko. Amen. Kung ang pinagagawa ng Panginoon, make disciples, hindi ako naliligaw ng aking ginagawa. Sapagkat yun ang direksyon na gustong ipagawa ng Diyos, mga kapatid. Amen. To make every believer to be a fruitful disciple of Jesus Christ. Kaya kapag hindi ka disciple, ang tendency, taglay mo pa rin ang pagiging religiosity. Yung maraming mga religious, mga kapatid, na mga believers sa loob ng church. Praise God. So, pagsisihan na natin yun. Magbago na tayo ng ating mga pag-iisip. Everybody say amen? Gusto mong, amen, kumilos at gumawa sa buhay mo, amen, continue to work out your salvation, amen, sabi po, may takot at panginginig.
Makinig kayo. Ngayon pa lang matakot ka na. Kasi the scary word, the most scary word na maririnig mo pagdating ng panahon ay yung maririnig mo yung salita ng Panginoon, "Depart from me. I did not know you." Lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. The most scary word. Kasi ang kasunod niyan, mga kapatid, walang hanggang apoy. Amen. Sa impyerno. Last verse tayo, mga kapatid. That's why itong Romans chapter 12. Hallelujah. Sinasabi niya rito sa NIV translation, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed." Saan nagsisimula ang pagbabago? By the renewing of your mind. Change will start or begins in our minds. When our minds are changed, it reflects the way you act. Natin magsabi ng amen. And then sabi diyan, then you will be able to test and approve what God's will is. Dapat maranasan mo itong tatlong ito. Pleasing, good, pleasing, and perfect will. Hindi lamang gusto ng Lord na maranasan mo yung good. Kung merong good, may better. Pag may better, may best. Amen ba, mga kapatid? At yan ay nais ng Panginoon na iparanas sa atin. God's Word Translation, next slide tayo, Esther. Sinasabi po rito sa God's Word Translation, don't become like the people of this world. Instead, change the way you think. Change the way you think. Then, you will always be able to determine what God really wants. What is good, pleasing, and perfect, amen, in the sight of God. So meaning, to change the way you think, change the process the way you think. Change the process the way you think. Dapat, mga kapatid, ang tingnan po natin, praise God, yung bang mga bagay na nakikita natin, na obserbahan natin, mga kapatid, ito ba, ang isip ba natin, mga kapatid, ay isip na binago na ni Lord? Pag nakikita mo ba ang isang kapatid, nagbubunga, natutuwa ka ba doon? Kasi, nagbubunga siya. Kung nakikita mo ba ang kapatid mo, lumalago, bakit naman siya lumalago? Kasi, nagwo-workout siya. Kaya siya lumalago. No? Praise God. So dapat, anuman ang bagay na pinagkakaabalahan niya, dapat magkaroon tayo ng desire. Natularan siya. Nagawin din niya yung bagay na ginagawa ni kapatid, bakit siya lumalago? Dapat ganon ang pag-iisip natin. Amen. Praise God. Kung yun ay makabubuti, kung yun ay nakakalugod sa paningin ng Diyos, at kung yun ba ay perfect will ng Diyos. Everybody say amen. Ito yung nais ng Panginoon. Praise God. Kaya kapag ka ikaw, makinig ka kapatid, kaya kung bakit maraming Kristiyano alipin ni Bombay. Kasi ang isip, hindi binabago. Ang kanyang laging pananaw para maka-survive sa buhay, si Bombay.
Kaya si Bombay, kapag ka hinahanap, gustong makita. Nakikipag-meet kay Bombay. Pero kapag bayaran na, tinataguan naman si Bombay. Kaya sabi ni Bombay, bakit ganon? Pag sila may kailangan akin, ang tsinelas, nandun lahat. Pero pag ako singil na, wala lahat tsinelas. At tapos pag sila may kailangan sa akin, uutang, ang aso nakatali. Pag ako singil na, ang aso nakawala. Alam niyo po, ang isang Kristiyano o mananampalataya na binago ng Diyos, hihintuan na niya yan. Huwag kang magpaalipin sa maraming utang. Hindi solusyon ang utang. Ang utang ay future problem yan na hindi natin alam, mga kapatid. Praise God. Umasa ka sa Diyos. Makontento ka kung anong meron. Kaya utang ka ng utang, hindi ka makontento. Pero kung nakokontento ka na kung anong meron sa'yo, hindi ka magiging alipin ng utang. Magtiwala ka lang sa Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Dati magsabi ng amen. Praise God. Ang isang taong na bago ang kanyang kaisipan, kumakapit siya sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At nagtitiwala siya sa Panginoon. Hallelujah. Yung mga kapatid, napakahalaga. Nagbago talaga tayo ng pag-iisip. Kasi kapag hindi tayo nagbago ng ating pag-iisip, tandaan po natin, sabi ni Lord, the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano ang nasa puso, yun ang lalabas. Kaya, kapatid, ang buhay mo, regalo ng Diyos yan. Konti lang nag-amen. Ang buhay mo, regalo yan ng Diyos sa'yo. Ano naman ang maireregalo mo sa Diyos? Ang maireregalo mo sa Diyos ay kung ano ka ngayon, kung paano ka binago ng Diyos. Yun ang napakagandang regalo na maibibigay po natin sa ating Panginoon. Ang buhay mo dati wasak, ang buhay mo dati magulo. Pero nung tinanggap mo ang Panginoon, nagbago ang iyong kaisipan. Ang buhay mo ay binago rin ng Panginoon. Kaya kung meron kang maihahandog at may regalo sa Diyos, ay kung ano ka ngayon. Hallelujah. Napakasarap ihain ang buhay na binago ng Diyos. Kaya kung hindi mo pa nararanasan yan, kapatid, hindi ba binabago ni Lord ang kaisipan mo? This is the right time to repent. Change the way you think. The influence of heaven will come into our lives. Dapat ang isang mananampalataya na matagal na kay Lord, mataas na yung kanyang kaisipan patungkol sa pagkakilala at pagkaunawa sa mga bagay na nakalulugod, mabuti at perfect will ng Diyos. Alam nyo, kilala ka ng Diyos at alam ng Diyos kung anong struggle mo sa buhay. Sino may mga struggle ngayon? Lahat ba tayo nakakaranas ng struggle? That's why you need deliverance. You need deliverance, mga kapatid, kalayaan mula sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag tayo ay nakaranas ng tunay na kalayaan mula sa Panginoon, yung pong nilagay ng dyablo sa isip mo ay mapapalaya ka. Kung ang iyong buhay ay isusuko mo sa Panginoon. Yan daw, bago tayo lalabas dito, mga kapatid, naramdaman po natin kung ano po yung
dealing ng Panginoon sa atin. Tandaan po ninyo, ang propeta sa Old Testament ay nagsasalita hindi ng kanyang sariling salita. Ang propeta, pagka nagsalita, kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun ang sinasabi ng propeta. Ang church ay mayroong fivefold ministry. There are times that a pastor is used by God to be the mouthpiece of the Lord. Siya po yung nagiging bibig ng Diyos. Amen. Para ibigay sa atin ang kanyang mensahe. Tandaan nyo ha, kapag nagsalita ang Diyos, makinig tayong mabuti. Sapagkat napakahalaga yung pangunawa ng mga bagay na ating tinitingnan. Kaya, ang nakakaintindi at nakakaunawa ng mensahe ng Panginoon at gustong magpabago, kahit hindi mo yayain sa altar yan, lalapit sa altar upang magpabago sa Panginoon. Hindi po ako ang nagko-convict ng inyong mga puso. Ang nagko-convict ng inyong mga puso ay ang presence ng Diyos. Hallelujah. This is the Lord's message. Amen. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, don't become like the people of this world. Because you are not belong to this world anymore. Darating ang panahon, iiwan mo ang mundong ito. Dalawa lang ang pwede mong kantahin. Pag na-rapture ka, kakanta ka ng Goodbye World. Pero kapag hindi ka na-rapture, Goodbye Lord. Dalawa lang. Goodbye World, kasi na-rapture. Pero kung hindi na-rapture, Goodbye Lord. Kaya dapat, Goodbye World tayo. Sabi mo sa katabi mo, saan ka ba ron? Goodbye World o Goodbye Lord? Huwag nating tularan ang asawa ni Lot. Kung bakit yung asawa ni Lot na mention sa New Testament, sapagkat ang mga bagay na naisulat yan para maging instruction. Mabigyan tayo ng instruction ng Diyos. May mga bagay na dapat tularan, pero may mga tao na hindi dapat tularan. Everybody say amen. O, sino gusto rito maging diablo? Gusto ba niyo maging diablo? Gusto niyo tularan ang diablo? Wala. Kasi hindi tayo created to form about, amen, the image of the devil, but we are formed, amen, about, amen, the image of God. We are God's image. Everybody say amen. You are God's image. Amen. So dapat, ang magre-reflect sa atin ay yung glory ng Diyos. Yung glory ng Diyos. Everybody say glory. Yun ang dapat mag-reflect sa atin. Amen. So tayong lahat ay tatayo, mga kapatid. Hallelujah. All the glory belongs to the Lord, mga kapatid. Hallelujah. God deserves to receive praises and glory. Dapat ang Diyos ay nalulugod sa ating mga katawan. Sapagkat ang pinaka mabangong samyo sa harapan ng Diyos ay ang ating mga katawan.
Kapag naunawaan mo ito, mga kapatid, amen, at ginagawa mo na yung purpose ng buhay mo ay natupad. Hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, paluguran mo ang Diyos. Ano ang mga bagay, hallelujah, na maari mong ihayag sa Panginoon sa oras na ito?